Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippines Standard Time, las 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Radyo Pilipinas News. Adlaw kita subong sang Lunes, Marso 16, 2026. Talo sa inyo regular nga anchor man Janelle Baclay, ako naman si Marian Grace Ereniata. Kagkaron sa aton mga pangulong dinalaan. Negros Occidental Operations Center nag-abiso sa publiko nga maghalong sa ashfall matapos ang liwat nga paglupok sang bulkan kanaon sang Domingo, Marso 15. DSWD Negros Island Region nagpasalig nga handa nga magresponde kang maghatag sang bulig anuman oras sa mga maapektuhan sa paglupok sang bulkan kanlaon. Drivers kag PUVs mahimo na nga makasumite sang requirements para sa fuel subsidy sang Iloilo City Government. Deadline gintala na sa Marso 23. Masobra 400 ka pamilya nga naapektuhan sang bagyong Tino sa probinsya sang Aklan, nagbaton sang cash aid gikan sa DSWD. LGU Pasig naghiwas sang send-off ceremony kag blessing sang kapin 500 ka security forces para sa Wivra Ami 2026. Iloilo Giants ang Schools Division Office of Iloilo nagapanguna sa regular sports sa Wivra Ami 2026. Kag 4.4 million pesos nga livelihood assistance ginrelease ang Dolly Regional Office 6 sa mga worst kick group sa Kalibo, Aklan. Philippine Standard Time, las 8:04 sa aga, kag sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat nga ginabisuhan sang Negros Occidental Operations Center ang publiko nga maghalong sa ashfall gikan sa bulkan kanlaon. Ini kasunod sa nabalha nga moderately explosive eruption sang bulkan la sa East Nueva sang gabi sang Marso 15. Pagkatapos ng eruption, may ash emission nga na-record man ang PHIVOLCS. Ginpanugyan ang publiko, gilayon nga magpahibalo sa ila barangay DRRMC o kung sa city o kung municipal DRRM kung may mamonitor nga ashfall sa ila nga lugar. Nagapabili naman sa alert level 2 ang bulkan kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Negros Island Region nagpasalig nga handa nga magresponde kang maghatag bulig anuman oras sa mga maapektuhan sa paglupok sang bulkan kanlaon. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpasalig ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region nga nakahanda ini sa pagresponde kang maghatag sang bulig anuman oras sa mga maapektuhan sa paglupok sang bulkan kanlaon.
Pahayag sang DSWD-NIR nga may naka-standby nga mga relief assistance nga handa ihatag sa mga pamilya. Sandig sa datos, may masobra sa 200,000 ka family food packs, masobra sa 22,000 nga ready-to-eat food items, masobra sa 14,000 nga non-food items, kag masobra sa 1,200 ka other non-food items ang DSWD-NIR as of March 15. Padayon naman nga nagapakig-angod ang regional office sa mga lokal nga pangunuhan kag ibang pang ahensya para masiguro ang madasig nga pagdulong sang bulig sa mga apektado nga komunidad. Madumduman nga liwat nga naglupok ang bulkan kanlaon sang Domingo, Marso 15. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Drivers kag public utility vehicles mahimo na nga magsumite sang requirements para sa fuel subsidy sang Iloilo City Government. Deadline gintalana sa Marso 23. Ang detalye sang balita sa report ni Emerald Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Heads up para sa mga driver kag operators ng public utility vehicle sa syudad. May muna kamo nga magpasa sa inyong nga requirements, lakip na ang mga tricycle drivers nga luyag mag-avail sang fuel subsidy program sang Iloilo City Government. Ginpayag ni Transportation and Traffic Management Office sa TTMO Head, retired Colonel Uldarico Garbanzos, nga agud makakwalify sa fuel subsidy program sang Iloilo City Government, dapat nga nag-ooperate sa mga ruta sa Iloilo City. Kag ang driver o kon operator, isa ka lehitimo nga residente sang syudad. Kinahanglan man nga magdala sang voter certificate bilang pamatuod sang ilang residency. Ang mga driver kinahanglan nga may ara sang valid nga driver's license. Samtang ang mga operator kinahanglan nga may certificate of public convenience o kon franchise. Sa mga tricycle naman kinahanglan nga may franchise man gikan sa sangguniang pangmusod kag motorized tricycle operators permit kag issue sang business permit and licensing office. Kinahanglan man nga ang mga PUV ara sa validated master list ng LTFRB. Sunod sa opisyal, ipaidalam sa verification ang mga ginsumite nga dokumento kag makabaton lamang sang fuel subsidy ang mga may kompleto nga mga requirement. Sa idalom sang programa, ang mga jeepney driver kag operator makabaton sang 1,500 pesos nga balora sang petroleum products kada bulan paagi sa ilang kooperatiba. Samtang 500 pesos naman ang mangin subsidy sang tricycle driver kag operator. Ipanagtag ang fuel subsidy pinaagi sa fuel subsidy coupons nga mangin epektibo tungtod Disyembre 31 sa bunga tuig kag mangin subject sa availability sang pondo. Kung madumduman ginbando ni Mayor Raisa Trenya sa pagpatuman sang fuel subsidy program, agud mabuligan ang mga driver kag operator kag mahagan-hagan ang epekto sang pagsaka sa presyo sang gatong. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagbaton sang cash aid ang masobra 400 ka pamilya gikan sa probinsya sang Aklan nga naapektuhan sang Bagyo Tino gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Masobra 300 sa nagbaton ang gikan sa Numancia, 21 sa Madalag, 64 sa Libakaw nga ging-classify bilang slightly kag severely affected sang bagyo. Nagbaton sa tig 10,335 pesos ang mga severely affected nga pamilya kag 5,369 pesos naman para sa mga slightly affected sa idalom sang Emergency Cash Transfer o kon ECT program. Ang paghatag sang assistance kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga padayunon ang pagbulig sa mga naapektuhan tubtob sa ila pag-recover. Samtang nagiwat man sang online registration sang BBM serbisyo o kung basta beripikado, mabilis ang serbisyo nga isa ka digital platform nga nagausar sang PhilSys ID para ma-verify ang kliyente sang ahensya para malikawan ang duplication kag mangin epesyente ang pagdulong sang social services sa mga nagakinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
LGU Pasig naghiwas ang send-off ceremony kag blessing sa kapin 500 ka security forces para sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. Yari ang report. Radyo Pilipinas, report. Naghiwas ang send-off ceremony ang lokal nga panguluhan sa Pasig City sa kapin 500 ka security forces nga iga-deploy sa Western Visayas Regional Athletic Association kon Vibra Meet 2026. Ang mga personnel gikan sa Iloilo Police Provincial Office, Pasig City Police Station, Regional Mobile Force Battalion 6, 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Bureau of Fire Protection, 12 Infantry Battalion, Philippine Army, Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office, K9 Pasig City, 62nd Special Action Company, 6 Special Action Battalions ang Philippine National Police kag rescue teams. Gimpaunahan ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, kaupod si Police Lieutenant Colonel Remy Alavaren, Deputy Provincial Director for Administration ang send-off ceremony sa Domingo, Marso 15 sa City Hall grounds. Samtang ang blessing gimpangunahan naman ni Father Alfon Marie Berbigal, Parish Priest ang Santo Tomas Parochial. Hiwaton ang Vibra Amit 2026 sa siyudad Sampasi, humalin Marso 17, tubtob 22. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo Giants ng Schools Division Office of Iloilo nagapanguna sa regular sports sa Vibra Amit 2026. Yari ang report. Radyo Pilipinas, report. Nagapanguna ang Iloilo Giants ng Schools Division Office of Iloilo sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletic Association o Convibra Amit 2026 sa Pasig City. Sandig sa medal tally as of 9:45 p.m. sa March 15, nakakuha na ang Iloilo Giants ng 2 ka gold, 4 ka silver kag 2 ka bronze sa elementary kag secondary regular sports. Rank 2 naman ang Red Sprinters ng SDO Antique nga may tig-1 ka gold kag silver, tay sa rank 3 ang Golden Warriors ng SDO Capiz kag Blue Islanders ng SDO Guimaras nga may tig-1 ka gold kag bronze kag rank 5 ang Yellow Thunders ng SDO Rojas City nga may 1 ka bronze. Wala pa sa may nakuha nga medals ang Mighty Maroons ng SDO Aklan, Urban Blaze ng SDO Iloilo City kag Pintados Bravehearts ng SDO Pasig City. Apisar nga sa Martes, March 17 pa ang opening sang Vibra Amit 2026, nag-umpisa na sa Domingo, Marso 15 ang athletics. Magalawig ang regional meet tubtob Marso 22. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Training Center sa Iloilo District Jail ginbuksan. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Ginbuksan na ang TESDA Accredited Training Center sa Iloilo District Jail para sa mga persons deprived of liberty nga makaangkon sang vocational skills nga magamit nila sa ulihi. Magaserbe ang pasilidad bilang specialized training hub nga nagatanyag sang TESDA accredited programs, non-TESDA courses, kag vocational skills training agod makakita sang palangabuyan kag trabaho ang PDLs. Ginpangunahan ni Technical Education and Skills Development Authority Secretary Jose Francisco Benitez ang pag-award sang Certificate of Technical and Vocational Education and Training Program registration sa duha ka initial courses nga igatanyag sa center, ang Bookkeeping NC3 kag Bread and Pastry Production. Sa karon ang Iloilo District Jail may ara sang 1,247 PDLs, 1,119 sa male dormitory kag 128 sa female dormitory. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 4.4 million pesos nga livelihood assistance ginrelease ng Department of Labor and Employment Regional Office 6 sa mga workers group sa Kalibo, Aklan. Yari ang report. Radyo Pilipinas, report. Nag-release ng 4.4 million pesos nga livelihood assistance ang Department of Labor and Employment Regional Office 6 sa mga workers group gikan sa Kalibo, Aklan. Ang benepisyaryo sa Dole Integrated Livelihood Program o DILIP ang 148 ka miyembro sa nanuhay-tuhay nga grupo gikan sa Barangay Poblasyon Kalibo, Aklan. Gimbaton sa Barangay Poblasyon ng assistance para sa implementasyon sa bigasang bayan kag sari-sari store projects para sa mga miyembro sang Kubo sa Purok 2,
Purok 1 Bayanihan Association kag Purok 3C Ledesma Bayan Association. Ang Bigasang Bayan Project isa ka community-based rice retail enterprise nga gindisenyo agud nga mangin accessible kag affordable ang di kalidad nga bugas sa mga residente. Igapatuman ang Bigasang Bayan Project sa Kubus sa Purok 2 nga may 27 ka self-employed individuals kag 2 ka persons with disabilities kag ang Purok 1 Bayanihan Association nga may 52 ka self-employed individuals. Magluwas sa Bigasang Bayan Project, igapatuman naman ang Sari-Sari Store Project sa Purok 3C Ledesma Bayan Association nga may 67 ka self-employed members. Ang livelihood projects kabahin sang poverty alleviation agenda sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagatuyo nga pakamaayuhon ang economic conditions sang informal workers pinaagi sa paghatag sang sustainable livelihood. Gimpayag ni Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga ang livelihood programs nagapakita sang commitment sang ahensya nga suportaran ang mga pamilya sa pagtukod sang ila palangabuhian agud nga may estable nga source of income. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Responsableng panonood caravan sang MTRCB gindala sa syudad sang Iloilo. Ang detalye sang balita sa report ni Emerald Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa 600 ka mga estudyante, ginikanan kag maestra halin sa nanoy tuhay nga eskwelahan sa syudad sang Iloilo ang nag-upod sa responsableng panonood caravan sang Movie and Television Review and Classification Board o kon MTRCB sa Iloilo City sang Sabado. Ang aktibidad ginpangunahan mismo ni MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, board members sang ahensya Congresswoman Julian Jamjam Baronda kag Vice Mayor Lady Grace Love Baronda. Suno kay Soto, lakip ang Iloilo City sa mga ginlibot nila nga lugar sa bug-os nga Pilipinas para sa ilang nga malapnagon nga caravan. Tinutuyo sa aktibidad nga tudloan ang mga ginikanan, maestra, kag iban pa nga mga ginakabig nga supervising adult sa pagmonitor sang viewing habits sang ilang nga mga kabataan. Pinaagi sa caravan gintudloan ng mga estudyante kag ginikanan sang media literacy kag ang konsepto sang age-appropriate content agon mapasiguro ang mga ginatanaw sa mga kabataan santo sa ilang nga edad. Ginpayag ni Soto nga bangod limitado lang ang ilang nga otoridad sa TV kag pelikula, importante sa gihapon nga matuluan sang security measures, reporting features kag parental control tools ang mga ginikanan agud mahibaluan nila kung paano nila ma-monitor ang ilang mga kabataan sa paggamit sang ilang online platform kag social media. Nagpayag naman sang iya nga suporta si Congresswoman Baronda sa mga programa sang MTRCB. Suno sa opisyal, plano niya man nga magduso sang bill sa Kongreso agon mapasanyog pa ang jurisdiction sang MTRCB sa digital platforms. Samtang, suportado man ni Vice Mayor Baronda ang caravan sang MTRCB kag nagpasaling nga bilang pinuno sang National Movement of Young Legislators, magabulig sila sa pagpasanyog pa sang caravan sang MTRCB sa iban pa nga lugar sa pungsod. Today, because we also need to talk to them. They also need to know, they need to have that awareness that they themselves need to take it upon themselves as leaders to be able to help make that change. So nag-adjust ang MTRCB by adjusting the Responsabling Panonood program, not only communicating what is the Protect framework, which is the very purpose is to protect them as Filipino youth, but also for us to explain the security measures, the reporting features, and the parental control features and safeguards, even the reporting mechanisms of the different platforms, especially the social media platforms. Ang kabahin sa pagpahayag ni MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. One-stop integrated health service program para sa mga kababaihan mahimo ma-avail sa District Health Center sa syudad. Nagabalik para sa detalye sa balita si Emerald Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Bilang kabahin sang selebrasyon sang National Women's Month, ginaagna sang Iloilo City Health Office ang mga kababainhan sa syudad sang Iloilo nga mag-avail sang one-stop integrated health service delivery program nga hiwaton sa siyam ka district health center sa syudad subong nga semana. Suno kay Mary Joy Rapadas, Safe Motherhood Program Coordinator sang Iloilo City Health Office, ang ilang nga programa nga Healthy Ka Ilongga, a holistic wellness campaign for women, nagatanyag sa libre nga health services sa mga kababainhan halin Marso 16 tubtub Marso 20. Sa idalom sang one-stop integrated health service delivery program, sa isa lang kapag bisita mahimo na nga maka-avail sang madamo nga health services sa mga kababainhan. Inalakipan ini sang medical consultation, family planning services, cervical cancer screening, tuberculosis screening, prenatal kag postnatal check-up para sa mga nagabusong, dental services kag iban pa. Ginpahayag ni Rapadas nga ang mga serbisyo madugay na nga ginatanyag sa mga district health center. Apang sa sini nga programa, luyag nila tutukan nga maging accessible para sa mga kababainhan ng mga health services, ilabi na para sa mga nanay, tigulang kag senior citizens. Ginahag niya nga tuman ka importante nga healthy kag maayo ang ikaayong lawas sa mga nanay, hindi lang para sa ilang nga kaugalingon, kundi pati na para sa ilang nga pamilya nga nagadepende man sa ila. The Iloilo City Health Office, in celebration sa aton nga Women's Month, we have the initiative nga i-celebrate ini entitled Healthy Ka Ilongga. It's a holistic wellness campaign for sa aton mga kababainhan. So ang activity aims to promote women's health and empowerment by providing integrated and accessible health services para sa mga women, mothers, adolescents, and the senior citizens ng mga kababaihan naton. It's from March 16 to 20. The activity will be implemented sa aton nga 9 ka district main health centers sa Iloilo City. So it's a one-stop integrated health service delivery approach, which means ang aton kababaihan once makabisit sa aton health center would receive the access multiple health services sa isa niya kapag bisita. Ang kabahin sa pagpahayag ni Mary Joy Rapadas, Safe Motherhood Program Coordinator sang City Health Office. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Sansugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpakigbay naman sa Dish Garden Making Wellness Therapy Session ang mga kababaihan nga empleyado sa Iloilo Provincial Capital. Aliho kabahin sa mga aktibidad sa Provincial GAD Iloilo sa selebrasyon sang National Women's Month. Gipangunahan ni Engineer Baltasar Gumana sang CD Ridge Farm ang hands-on demonstration kag gingiyahan ang mga partisipante sa paghuman sang ila Dish Garden nga suno sa Kapitolyo nagasimbolo sang growth, resilience and empowerment. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang rescue operation ang gintukod nga task force sa Gipbata sang Rojas City para sa mga kabataan nga nagatinir sa mga dalan. Tinutuyo sang aktibidad nga ngapinan ang kabataan mahilway sa anuman nga sahi sang pagpang-abuso sa gwa sang panimalay, malikaw sa iligal nga droga o kon iligal nga buluhaton kag sa iligal nga droga. Gindala naman ang mga na-rescue sa crisis center agod datapon samtang ang iban ila buligan nga makapauli sa ilang mga banwa kag probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwas ang refresher training course on the operation and maintenance of rice farm machinery and rice program kag engineering division sa Department of Agriculture Western Visayas. Ini ang ikaduha nga batch ang paghanas nga gintambungan sang 25 ka partisipante halin sa Iloilo. Katuyuan sa aktibidad nga pasangkaron ang ihibalo sa mga tagpasakop natuhoy sa husto nga paggamit kag paghalong sang rice harvester kag sang transplanter. Ang training may araman sang hands-on demonstration sa Palakatian IA, Cabugao Norte, Santa Barbara kag sa pagsangaan pa via Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpaidalom sa training ang mga personnel sang Land Transportation Office Region 6 na hanungod sa pagpasangkad sang road transport laws, lakip ang ginpatuman nga Republic Act No. 10586 o kon ang Anti-Drunk and Drug Driving Act
Republic Act Number 4136 sang Land Transportation and Traffic Code, Republic Act Number 116589 kag Republic Act Number 8750 kon Seat Belts Use Act. Santo sa mando ni LTO-6 Regional Director Attorney Gaudosio Gidospanda II kag Assistant Regional Director Jack Kunlo, lakip sa ginpainalong sa paghanas ang mga District Chief, Deputized Agents, Law Enforcement gikan sa Regional Law Enforcement Section. Ang aktibidad na nagatuyo nga mapasanyog pa ang implementasyon sa mga layi sa transportasyon sa Western Visayas nga nagaduso sang road safety kag protection sa mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pispi sa Simarara ginbalik sa ila natural nga puluyan. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torachante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isa ka makabuluhan nga tikang para sa pagpangapin sang dunang manggad ang ginhiwat sa damlaglang sa bantayan release site sa Semirara sa Kaluya Antique sa tapos madinalagon nga ginbuyan pabalik sa ilan natural nga puluyan ang mga rehabilitated nga wildlife. Lakip sa mga ginbuyan ang white-colored kingfisher, 4 ka spotted dove, 4 ka emerald dove, kag 4 ka barred rail. Ginpangunahan ang aktibidad sang Semirara Mining and Power Corporation Environmental, Social and Governance Sustainability Department kaupod ang Provincial Environment and Natural Resources Office sang probinsya sang Antique kag Senro Colasi. Naghatag naman sang technical nga giya ang mga eksperto sang Penro Antique kag Senro Colasi kag para masiguro nga husto ang pagbalik sa mga sapat sa ilan natural nga puluyan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Roa City naghiwat sa public consultation sa ginaduso nga adjustment sa market value sa mga propiedad sa syudad. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torachante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang public consultation ang Rojas City Assessor's Office sa ginaduso nga 2026 schedule sang market values sa mga propiedad sa residential, agricultural kag commercial land. Kadungan sini ginkonsulta ang mga pumuluyo sang ila opinyon angot sa SMV para mangin balanse kag makadihon sang tikang agod indi mangin tuman kabugat sa mga taxpayers. Suno kay Mayor Ronnie De Diva sang konsultasyon kabahin sa mga pamaagi antes ipasa sa Department of Finance para sa approval sini nga 2026. Pananglit maaprubahan ang ginaduso nga schedule sang market values maga-epekto ini sa tuig 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, Las 8:28 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamuyado ang mga balita nga ginbantayan kag gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Radyo Pilipinas News, adlaw kita sang Lunes, Marso 16, 2026. Sa ngalan sang amon mga katuwang teknikal, Radyo sa Pilipinas. studio, Alan Defante kag sa amon transmitter Jones Hotahero. Para sa Bagong Pilipinas, akong inyong tagbalita, Marian Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.